mga maling pag-usawa, maling puro-puro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two World Trade Centers. 5 beses na sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri at pasasalamat ay para kay Allah. Nawa ang kanyang pagpapala at ang kanyang kapayapaan ay kanyang ipagkaloob sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, kasamahan at sa lahat ng mga taong nagpapatuloy ng kanilang mabubuting gawa hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at para sa mga kababayan nating mga Pilipino, ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito, walang iba kundi ang banal na Quran. Ang Quran, huwa al-kalamul al-munazzal ala nabiyyillahi subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran, ito po ang huling salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinadala sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ipinadala niya ito mula sa wikang Arabi, at kasalukuyan ang banal na Quran ay nariyan pa rin sa kanyang orihinal na anyo. Ang banal na Quran, mga kababayan, mula ipinadala ito ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang ngayon, walang bago rito. Walang dagdag at walang kulang. Isa sa mga tanda at patunay na kung saan ito ay nanatili sa kanyang orihinal na anyo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Inna nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafizun." Sabi niya, katotohanan, ipinadala namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran, at pangangalagaan din namin ito. Ang Quran, hindi po siya tulad ng ibang libro, na kung saan kapag binabasa ng isang tao, pagkatapos niyang basahin, nagasawa siya. No, mabasa niya ng 5 beses, 10 beses, o di kaya pag masaulo niya na ito, parang binabaliwan na lamang. Ang banal na Quran, kahit ang mga Muslim, sa ulo na ang banal na Quran, hanggang ngayon, binabasa pa rin nila ito. Napakaraming Muslim sa buong mundo na sa ulo ang banal na Quran. Ngunit, kahit nasa ulo na nila ito, nagpapatuloy pa rin sila sa pagbabasa ng banal na Quran. Sapagkat sa pagbabasa ng banal na Quran, nakakakuha po ang isang alipin ng kapanatagan sa kanyang puso. Payapa ang kanyang buhay kapag siya nagbabasa ng banal na Quran. Hindi po siya tulad ng ibang kapahayagan na kung saan ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisang Panginoon na si Allah, katulad halimbawa ng Suhuf ni Abraham. Meron po siyang libro, ngunit ang libro na yon sa kasalukuyan ay nawala na sa kanyang orihinal na anyo. Ang Salmo ni David, ngayon wala na rin sa orihinal na kasulatan. Ang Torah ni Moises, binabasa wikang Aramaic, sa Hebrew, wala na rin po sa orihinal na anyo. At ang Injil o ang Ebanghelyo ni Kristo, ibinabasa wikang Aramaic, at ngayon wala na rin po sa orihinal na anyo. Ang Torah at ang Ebanghelyo ni Kristo, iba't ibang lengguwahe po ang nakasalin siya, naisalin sa iba't ibang lengguwahe. Kaya kung babasahin ito ng isang tao, malilito siya. Hindi niya alam kung saan ba rito ang totoo. Malilito siya sapagkat napakaraming mga nagkakasulungat sa Biblia. Nalilito ang isang tao, sabi rito, halimbawa, magbibigay lang po ako ng halimbawa,
Sabi ng Panginoon, ang anak niya raw si Jesus, nakasaad sa Biblia. Ngunit, hindi lamang si Jesus ang kanyang anak. Ayon sa Biblia, ang Israel, tinawag niya rin anak. Si Moises, si Haron, anak niya rin. Hanggang si Abraham, napakaraming anak ng Panginoon. Kaya malilito tayo kung babasahin natin ang Biblia. Samantalang ang Quran, no po, ibinaba po ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa Arabic. Sa Arabic language na po ito binaba at hanggang ngayon, ni tuldok, wala pong nagbago sa banal na Quran. Bagamat mayroong mga translate o mga pagsasalin sa banal na Quran, ngunit sa librong yan, sa pagsalin na yan, nariyan pa rin ang original na anyo. Ang Arabic language nandiyan pa rin. Hinamon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng tao at ang jin. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo Muhammad, kahit magtipon-tipon pa ang lahat ng tao sa buong mundo, at ang mga jin, yung mga nilalang na hindi nakikita, na magbigay sila ng Quran, katulad ng salita ng Quran, katotohanan, hindi sila makapagbigay ng tulad nito. Hindi sila makapagbigay ng katulad ng Quran, kahit na magtulungan pa ang lahat ng yan. Kaya mapapansin natin mga kapatid, no, mga kababayan, ang banal na Quran, ito po ay nasa pangalaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kahit sunugin po ang lahat ng Quran sa buong mundo, lahat ng Quran, sunugin ito, o di kaya itapon, mawala, hindi pa rin ito mawala. Babalik at babalik pa rin ito. Dahil ang Quran, pinangalagaan po ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangako siya na pro-proteksyonan niya ito hanggang sa maguno ang mundo. Bakit natin nasabi yan? Kahit sunugin ang Quran sa buong mundo, babalik pa rin ito. Ilang minuto nandiyan kagad ang Quran. Bakit? Dahil ang Quran, kahit bata po, 10 taong gulang sa ulong banal na Quran. Napakaraming batang Muslim na kung saan sa ulo nila ang banal na Quran mula umpisa hanggang dulo. Ngunit ang salita o ang libro ng ibang relihiyon, kahit isang mangaral sa kanila, hindi po nila ito sa ulo. Bagkus nalilito pa sila. Halimbawa, ang Biblia po, wala pong tao sa ulo ng Biblia. Mula kataga, bawat letra, hindi niya alam ang Biblia, hindi niya sa ulo. Dahil napakaraming Biblia. Iba't ibang lengguwahe ang naisalin dito. Ngunit ang banal na Quran, bata mismo sa ulo ng banal na Quran, higit lalo sa kasalukuyang panahon, sapagkat napakaraming Muslim sa buong mundo ang nakakasaulo ng banal na Quran. Ang mga jin at tao, hindi po nila kayang magbigay na katulad ng Quran, kahit na magtulong-tulong silang lahat. At pagkatapos nito, hinamon pa rin sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin." Una, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinamon niya na magtipon-tipon ang jin at tao na magbigay ng katulad ng isang libro ng Quran. Ngunit hindi sila makapagbigay ng katulad ng Quran. At pagkatapos, 10 bersikulo lamang, 10 talata mula sa katulad ng Quran, magbigay sila. Kahit 10 lamang, hindi pa rin sila makapagbigay ng tulad nito. Kahit magtulong-tulungan pa ang lahat. At sabi naman, at sa ibang aya, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Suratul Yunus, sabi niya, "Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin." Una, hinamon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang jin at tao magbigay ng katulad ng Quran. Isang libro katulad ng Quran, hindi nila kaya. Pagkatapos sa ibang talata, 10 bersikulo lamang, 10 talata, hindi pa rin nila kaya. At pagkatapos sa ibang talata sa Suratul Yunus, magbigay sila. Sabihin mo, Muhammad, magbigay sila kahit isang talata man lang ng banal na Quran. Hindi rin nila ito makakaya. Kaya ang banal na Quran, mga kapatid, mga kababayan, napakarami pong milagro ang nandirito. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Ang katawan ni Firaun o ni Pharaoh, yung kalaban ni Moises, mayroong isang pangyayari, nangyayari po ito sa British, nangyayari po ito, inarkila po ng mga doktor, ng mga dalubhasa ang katawan ni Firaun. Bakit ang katawan niya nandiyan pa sa original na anyo? Ngayon pumayag naman ang government ng Misr o ng Egypt
na napahiram ang bangkay ni Firaun. Bagamat si Firaun ang kanyang bangkay ay nariyan pa sa orihinal na anyo, hindi po ito nalagas. Pinag-eksperimentuhan ito ng mga dalubhasa, ng mga doktor sa British. Ngayon, nalaman ng mga doktor na sa British, yung mga doktor sa British, ang bangkay ni Firaun, mayroon ditong natitirang mga asin, no? May asin sa katawan niya, natitira. Bilang tanda, sabi ng mga doktor, ito ay tanda na kung saan si Firaun ay namatay sa pagkalunod. Sa banal na Quran, nakasaad po rito ang pagkamatay ni Firaun, ni Pharaoh. At yung mga scientists, mayroong isa sa kanila, hindi mapakali. Sabi nila, paano mamamatay si Firaun? Namatay siya sa lunod. Paano ko malalaman ang dahilan kung bakit siya namatay? No? Yung buong salaysay kung bakit siya namatay. Sabi ng ilan sa kanila, magtanong ka sa mga Muslim. Nakalagay sa Quran yan. Ang mga Muslim alam nila kung bakit namatay si Firaun at kung bakit hindi natunaw ang kanyang bangkay. Nung nanatili sa original na anyo si Firaun, hindi nalagas ang buto niya buo, ang kanyang katawan. Ano yung dahilan kung bakit nandirito pa ang kanyang bangkay? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Sa Suratul Yunus, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang makaligtas si Moises mula sa kamay ni Firaun, mula sa kamay ni Pharaoh, nung siya'y nakaligtas, hinabol pa rin sila ni Firaun. At nang tumawid ang 12 tribo ng Hudyo sa karagatan, sinundan sila ni Firaun. At nung nakaligtas sila, nakatawid na sila sa dagat, si Firaun nung sila ay nasa kalagitnaan ng dagat, at alam natin ang dagat na nahati po ito ng 12 hati. Nung habang nasa kalagitnaan ng paglalakad si Firaun, si Pharaoh, ang dagat bumalik sa kanyang orihinal na anyo at nalunod siya. Sabi niya, nung siya'y nalunod na, hatta idha adrakahul gharaq qala amantu. Sabi niya, naniniwala na ako nung siya'y nalunod na, naniniwala ako sa Panginoon ni Moises, alladhi la ilaha illahu, ang nag-iisang Panginoon na kung saan pinaniwalaan ng mga Hudyo, pinaniwalaan ng Banu Israel. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-an wa qad asayta, ngayon sumuway ka, o Firaun, at ikaw ay nabilang sa mga taong mufsidin, yung mga taong naninira, nagtakwil lang pananampalataya. Fal yawma nunajjika bi badanik, sa araw na ito, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ililigtas ka namin sa iyong katawan. Ibig sabihin, pananatiliin ka namin sa iyong orihinal na anyo. Kahit mamatay ka, ang katawan mo, nandyan yan. Hindi yan malalagas ang iyong bangkay. Litakuna liman khalfaka aya, bilang maging tanda ka, bilang maging tanda sa mga susunod sa iyo, o Firaun. Kaya ito po ang dahilan kung bakit nagmuslim ang isa sa mga doktor na ito, na pinag-eksperimentuhan ang bangkay ni Firaun, kung bakit hindi nalagas ang kanyang bangkay, nanatili sa orihinal na anyo, sapagkat nakasaad sa banal na Quran ang buong salaysay kung bakit nariyan pa rin ang bangkay ni Firaun. Sa anong dahilan? Bilang tanda sa mga Muslim at hindi Muslim na si Firaun, dahil sa kanyang kasalanan, nariyan pa rin siya. Hindi tinanggap ng lupa ang kanyang bangkay, bilang tanda at makilala ng mga tao kung sino bang nag-iisang Panginoon, walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang tanda sa mga tao, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sabi ni Allah, ngunit katotohanan, ang karamihan sa mga tao, sila ay pabaya sa aming mga tanda. Alam na nila ang totoo, ngunit tinatanggihan pa rin nila ang katotohanan. Ito po ang dahilan kung bakit nag-Muslim ang isa sa mga dalubhasa, na kung saan pinag-eksperimentuhan nila ang bangkay ni Firaun, at alhamdulillah, lumagana po ang Islam dahil sa tanda na ito. At napakarami pong milagro, mga miracles sa banal na Quran
Kaya para po sa lahat ng Muslim, pag sumikapan po natin na isaulong ang banal na Quran, huwag po tayo mawala ng pag-asa, sabihin natin, matanda na ako, wala na akong chance para magsaulong ang banal na Quran. Hindi po. Kung gusto mo, makakaya mo yan. Sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. O di kaya, ang tinatamad ka lang, pabaya ka, wag. Ang banal na Quran, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka tatama rin? Sa bawat letra na binabasa mo dyan, nakakuha ka ng gantimpala. Ang mga anghel nilista ang bawat gawa. Bawat letra na lumalabas sa iyong bibig. At sa kabilang buhay, magiging syafi' sa iyo ang Quran. Magiging tagapagligtas sa iyo. No? Magiging tagapamagitan sa iyo upang maligtas ka sa apoy ng impyerno. At para po sa mga hindi Muslim na kung saan may pagdududa o di kaya sinisira ng Islam, basahin niyo po ang Quran. Sapagkat sa Quran, wala po itong kamalian. Napakarami pong tao. Meron pong mga balik Islam, bago po sila nag-Muslim, binasa nilang Quran. Binibigyan sila ng mga Muslim, mga kaibigan nila nagbalik Islam, basahin mo ang Quran. Ngunit, habang binabasa nila ang Quran, ang salin mula nakasalin sa wikang Ingles o kaya Tagalog, hinahanap nila sa Quran yung kasiraan, no, para masiraan ang Quran. Ngunit, pagkaraan ng ilang panahon, sila ay nag-Muslim dahil sa banal na Quran. Kaya, payo po para sa lahat, pagsikapan po nating pag-aralan ang banal na Quran, Muslim ka man o hindi Muslim, pag-aralan mo ang Quran. Nang sa ganun, mabigyan ng kasagutan ang mga gumugulo sa iyong isipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.